True Blood Filipino. Proud Pinoy TV. Morning everyone. Today mangunguha tayo ng tinatawag nating betel nut. Ang betel nut kasi is napaka-epektibo ito para gawing pamurga sa ating mga alagang manok. Betel nut ito sa English. I don't know kung ano ang tawag nito sa ibang lengguwahe. Ito sa Mindanao, tinatawag namin itong binunga. So sa likod ko ngayon, yan na po yung betel nut. Okay. So ngayon, kukuha tayo ng sapat lang na bunga para pampurga sa ating mga alagang mga manok. Ito yung puno ng betel nut. Yan, baka marami yan sa inyo, dyan sa mga bukid-bukid. Yan, may bunga yan sa taas, tingnan nyo. Hindi lang masyadong makita against the light. Yan, may bunga yan siya. Yung kulay green, yun yung gagamitin nating pampurga sa ating mga alagang mga manok. Huwag yung dilaw na kasi hinog na yun. So medyo matigas na yun siya. So gagamitin natin yung kulay green pa talaga. Kulay berde. So nanungkit na ako. Kukuliktahin na lang natin yung mga kinuha kong betel nut. Yung mga nasungkit kong betel nut. Yan. Para makita nyo malapitan yung bunga niya. Saan ba yun? Ito. Ito siya. Yan. Ito yun. Ito yung bunga. Yan. Yan. Ito. Ito yung apat. Okay natin dito. Ito pa. Ito. Ito pa. So, ayan. Ito yung itsura niya pag hinog siya. Yan. Ito yung itsura niya. Ito. Yan. Sa ilalim. Ito maganda to siya pampurga ng inyong mga alagang mga manok. Napaka-epektibo nito. Kasi pag bibili tayo ng mga synthetic na pangpurga, nasa 8 pesos yung isa. So kung meron kayong betel nut dito sa bahay, sa lugar nyo, so malaking savings na po ito para sa pampurga ng inyong mga alagang mga manok. Yan. O ito luma, baka may nanungkit. Tapos kinuha ko na. Yan, meron pang isa. Ito bago to. Ngayon to. So yan yung nakolekta natin betel nut ngayon. So ang gagawin natin is ipapainom natin ito sa ating mga alagang manok. Hahatiin natin ito. Yan dito, hahatiin natin. Tapos yung laman niya, hahatiin natin sa 4. Painom natin sa ating mga alagang mga manok. So mga 15 to 30 minutes, meron ka nang makikita ang bulate pag may parasite yung ating mga alagang manok. Yan. Ayos. Dito ako sa may sa may bukid namin. Okay. Tara, win tayo. Enough na siguro to. Hindi ko madala. So, ngayon, hihiwain natin yung betel nut. Ganito lang yung gagawin. Hawain mo siya. Ito yung laman niya.
Kita nyo sa description sa baba yung research na nagsasabi about betel nut. So mas maganda na ipapainom nyo ito sa manok na wala pang kain. Ngayon nasa alas 6 ng umaga. Kinukulong ko yung mga manok ko kasi naka-pre-range sila para mapainom natin sila ng betel nut lahat. Pero ito siguro tama na to kasi nasa 20 lang naman yung papainumin natin. Kasi kahapon pinapainom ko na yung mga tandang. Ito yung mga papainumin natin ng mga manok ngayon. So merong dalawang tandang. Tapos usually mga inahin to lahat. So kailangan natin yung purga. Mas okay nga na every month mo siya ipurga, lalo na pag free range yung chicken mo kasi napaka pro nila sa parasites. At ang betel nut, malaking tulong ito at hindi ka pa gagastos ng malaki. Yan. So kinulong ko sila para mas madaling mahuli. Okay, so ito yung tandang unahin natin. Ito yung unahin natin painom ng betel nut. Ako lang mag-isa dito. Isa. Malalaman mo na may bulate yung manok mo kasi manipis yung katawan, tapos payat, masakitin. Yun, kailangan mong purgahin, lalo na pag yung mga nangingitlog. Yan. Pero yung mga inahin ko hindi naman siya ganoon kapayat, ay hindi naman siya payat, sakto lang, yung normal lang. Pero kailangan pa rin na purgahin kasi hindi natin alam yung mga kinakain nila sa range area, may mga parasite yun, so mas mainam. Mahirap pag ikaw lang mag-isa, dapat may nakahawak nito eh. Hindi ma-stress yung manok. So pagkatapos kong painom sa kanila nito, hintayin ko munang mga 1 hour. So mga alas 7 saka ko sila papakainin. Yung pamurga yung unang makain ng bulate, so para magiging epektibo. Kasi pag may pagkain na kasi tapos saka mo siya purgahin, hindi siya masyadong ganon ka-effective. Ito yung black australorp ko, tingnan nyo yung paa niya. Parang disable, pero hindi naman siya disable, nakapaglakad ka naman siya ng maayos. Sa lahat ng mga Rhode Island ko, ito ko yung hindi nangingitlog. Iwan ko lang kasi yung 5 kasama niya nangingitlog na, siya hindi pa. Tsaka malalaman mo pag healthy yung manok kasi kulay yung pisngi. Yan, sila yung next nating ipurga. Nasa lahat 2, 4, 6, 7. Nasa 7 sila lahat. Yung susunod.
Ito yung nag-iisang Japanese siya mo. Nag-iisa lang to. Hahanapan ko pa to ng babae. So, mga Choy, tapos na tayo sa pagpurga sa ating mga alagang mga manok. Sana ang proseso na ito or ang pamamaraan na ito is maa-apply nyo din sa inyong mga sariling farm. So, I'm sure na kung nandito lang kayo sa Pilipinas, marami kayong makukuhang mga betel nut. Kaya, subukan nyo, i-follow nyo lang yung tinuturo ko sa inyo. I'm sure na effective yun at malaking savings yun para sa pag-deworm ng ating mga alagang manok. So that's it for today at maraming salamat sa inyong panonood. Wait, if you are not subscribed yet in my channel, don't forget to click the subscribe button and ring the bell for you to be notified sa ating mga susunod pa na mga video updates. So once again, this is Midjo Tisoy and thank you so much for watching.